Ilang araw ba ang pag-process ng OAC or ang pagkuha ng OAC sa mismong opisina ng POA? Napakarami kasing OFW ang nagtatanong na nag-apply sa mga recruitment agency na napakatagal daw ibigay ng kanilang agency yung kanilang OAC. Ang sagot guys, ang pagkuha ng OAC ay napakadali lang. Makukuha mo din agad ito lalo na kapag kumpleto ka sa dokumento. At pwede mo na ito may print sa iyong POPSBAM account sa ibibigay sa iyo ng taga-POA na instructions sa pamamagitan ng maliit na papel. Sa mga agency naman guys, ang dahilan kung bakit natatagalan ito sa pagbigay sa inyo ng inyong OAC dahil sa pagkumpleto ng mga documents galing sa magiging employer nyo sa ibang bansa. Tulad sa kapatid ko guys na nag-apply sa agency papunta sa Saudi. Halos 2 linggo ang hinintay niya bago sa kanya binigay yung OAC niya ng kanyang agency. Kaya guys, maghintay lang kayo na ibigay sa inyo ng inyong agency yung inyong OAC. At i-follow up nyo din ito in a nice way. Dahil guys, hindi rin naman gusto ng mga agency na matagal ito ibigay sa inyo dahil nga mas pabor pa nga sa kanila na mapaalis ang mga OFW papunta sa ibang bansa. Sa mga nagtatanong naman kung kailan pa daw ba kumuha ng bagong OAC kung na-rebook yung flight nila papunta sa ibang bansa. Ang sagot guys ay hindi na kailangan as long as valid pa yung OAC nyo sa araw ng flight nyo kahit pa na-rebook kayo or na-cancel yung flight nyo. Wala kayong dapat na gawin, pwera na lang sa pag-edit ng inyong e-travel departure card QR code. I-edit nyo lang ang inyong e-travel departure card at ilalagay nyo yung bagong flight date nyo. O kaya naman, pwede naman kayo gumawa ng panibagong registration. Okay lang din naman yon. Yung mga nagtatanong naman kung paano daw kung napaaga ang pagkuha ng OAC or ng OAC exemption at aabutan nito ng expiration bago pa man yung flight nila pabalik sa ibang bansa. Ang sagot guys, ay kailangan nyo lang ito i-reacquire ng panibagong OAC exemption after ng expiration. Hindi nyo ito marireacquire kapag still valid pa ito. So after ng expiration, saka pa lang kayo makakakuha ng panibagong OAC exemption sa inyong POPSBAM account. Pero kapag hindi naman kayo marunong mag-acquire ng OAC exemption online, ay pwede kayong magsadya sa pinakamalapit na POA office sa inyo o kaya naman dumaan sa POA desk sa loob ng NAIA o kaya naman kung saan kayong international airport manggagaling. Pwede kayong magpa-reprint ng inyong OAC exemption sa kanila. Para naman sa mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW, pati yung e-travel registration at kung paano mag-acquire ng OAC exemption, ay ilalagay ko yung mga step-by-step guide video sa description ng video na ito para mapanood nyo, lalo na sa mga hindi pa marunong. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.